Hi guys, this is Ana kay Villalobos and welcome back sa aking channel. So for today's video, I'm going to share with you the 10 things I stopped doing to improve my life. This is what I have been doing or practicing for the past 1.5 years that really made a change in my life. So kung gusto nyo silang malaman, please keep on watching. I started to treat my body as a tool. We need to maintain it para mas mag-work sila ng mas maayos. Your 9 to 5 pays the bills and your 5 to 9 makes you rich. So for the things that you can control, I think it's time to surrender it to God. Para hindi naman boring guys, habang sinishare ko sa inyo yung 10 bagay na yon, I'm going to do my makeup. There are so many aspects in improving one's life. It may be number 1, of course, ang alam natin, financially. Pero hindi lang yon, physically, mentally, socially, spiritually. So this is in all aspects, itong 10 bagay na ito ha. Excited akong i-share ito sa inyo because these are my proven and tested tips na nung pre-practice ko, nakitaan ko ng change sa buhay ko. Actually, I have been trying these tips for the past 1.5 to 2 years pagkatapos manganak. And I think it's the perfect timing for me. Since pag nanay ka na, ang daming mag-change sa sarili mo, sa routine mo, and it's a challenge that I took upon myself para mas ma-improve yung buhay ko for the better, not only for me, but for my family. Pinakauna kong ginawa is I stopped abusing my body. With my old self, 1 to 2 a.m. natutulog. Yung pwede ka na magbantay ng bahay ninyo. Madaling araw nagising ka pa. At hindi lang yun. Nagagrab ka pa. Gabing-gabi na. Umu-order ka pa. Especially nung mga time na hindi ako nagigain ng weight. Hindi talaga ako tumitigil kumain. Not unless I'm super duper full. Pero ngayon, I realized that I really need my body. Umaasa sa akin yung aking anak. To be alive and healthy and to be with them for a longer period of time. And to achieve that longer quality life, your health matters a lot. I started to treat my body as a tool. We need to maintain it para mas mag-work sila ng mas maayos. Ang maganda sa video na to, may mga concrete steps on how you're going to achieve it. Sabi kasi nila, when you set a goal, kailangan daw may deadline and as well as concrete steps kung paano ma-achieve. Kasi kung goal yan na walang deadline at steps kung paano mo makukuha, para lang siyang pangarap or dream. Ang pinakauna kong step na ginawa is to put my phone down and sleep early. Parang ang daling sabihin pero napakahirap gawin, lalo na pag nasanay ka na parang pampaantok mo yung pagsuscroll sa cellphone. All this time, ang akala natin nakakaantok pag nagsuscroll tayo ng cellphone. Hindi mo alam, inaantok ka kasi pagod na talaga yung katawan mo. Because the light that comes from your phone, your laptop, or any device emits this blue light that confuses the brain that it's daytime. It tells your brain to wake up instead of falling asleep. So kung akala mo nakatulog ka dahil sa pagsuscroll sa cellphone mo, hindi. Nakatulog ka sa pagod ng katawan mo sa kakascroll mo ng cellphone. Ako talaga, naglalagay ako ng alarm. Pag nag-hit yung alarm, wala na ako magagawa, isushoot ko yung cellphone ko sa drawer sa gilid ko and hindi ko na siya hahawakan kahit pa hindi pa ako inaantok or wala akong ibang gagawin. I just force myself. Yun yung pinakauna kong ginawa. Oo, di ba nakatulog ka na? Ngayon, wala ka ng way para makapag-grab midnight. Hindi na ako nakakapag-order ng 1 a.m., 2 a.m. sa Grab. Tapos gigising ka ng mas maganda yung pakiramdam kasi mas maayos yung tulog mo. Sleep plays a big role in how your body works. So pag nagda-diet tayo o gusto natin magbawas o di kaya magdagdag, ang kadalasan nating sinisimulan is yung pagkain. Pero nakakaligtaan natin na kailangan natin ng quality sleep. Pagka kasi maayos ang tulog mo, maayos ang mood mo, magagawa mo na maganda yung mga task mo for the day, mas magiging okay yung kain mo. Because ang hirap kumain pag hindi okay yung mood. Maraming bagay ang nagsisimula sa sleep. So let's not forget about sleep. Another thing is I also became a mindful eater. Hindi ko kasi kaya guys yung nagbibilang ng calories, ng husto, but I minded my portions. So kahit ano, pwede kong kainin sa tamang portions. Kung dati isang buong plato yung kanin ko, ngayon mas marami na o kasing dami ng ulam ko yung kanin ko. I included more vegetables and natuto talaga akong pilitin yung sarili ko na magtubig, magtubig, magtubig. I also try to stop myself eating when I'm 80% full. Kasi ang sabi nila, kapag inantok ka daw pagkatapos mong kumain, ibig sabihin, sobra yung kinain mo. I do not know how true that is, pero pagka tama yung kinain mo, you will feel more energized. And ako talaga, after kong kumain ng breakfast, parang antukin na agad ako. Breakfast pa lang to And last but not the least, I stopped my ref tour. Alam kong magandang tingnan na punong-puno yung ref. Pwedeng gumawa ng ref tour. Puno nga yung ref ko, pero puno ng sugary drinks, processed foods. Now, I'm not saying na hindi na ako kumakain ng mga processed foods at ng mga bagay na yon. But I try to limit myself. Dati, isang beses ako nag-grocery in a month. Tas tinatry ko na punuin na yung ref ko para hindi ako pabalik-balik. Pero kaya pala nagtatagal ng 1 month
month yung laman ng ref ko is because maraming preservatives o puro preservatives yung mga binibili ko. Because I have my son na nahilig sa sugary drinks, I learned to hack his sugary drinks into green juice. At dahil doon, nakakapag-grocery kami. Siguro pinaka-konti na yung thrice in a month or twice in a month. Hindi naman yung isang beses. Nagsastock pa rin ako ng canned foods, ng mga processed foods, pero mas marami na yung fresh kesa sa canned, kesa sa processed. Kasi yan ang kakalakihan ng anak ko. And kung anong ipinapakita mo sa kanila, yun yung magagaya nila o madadala nila paglaki. And the best way of teaching your kids is by modeling. So, diba, sabi ko sa inyo, I have concrete steps. The second thing that I stopped doing is I stopped mindless scrolling. Isang hawak mo lang sa cellphone mo, ang daming nakukuhang oras sa'yo. Tapos, tipong pagkahawak mo niyan, instant gratification talaga. Kaya love na love natin ang cellphones natin. It gives you that instant rush of dopamine. Dopamine is yung hormone that gives us pleasure. Para siyang parte ng brain natin na reward system. Pag may ginawa ka, magre-release yung brain mo ng hormones na dopamine which gives you the feeling of pleasure. Instant pleasure. Now, while that is not bad, wag naman lagi. Ako, to be honest, hinahawakan ko yung cellphone ko because I know yung cellphone ko kailangan ko for work. Pero other than that, pag hindi ko kailangan, I give myself that conscious tap on the shoulder na sisi, hindi mo kailangan yung cellphone mo, mamaya na yan. At parang ang daling gawin, mahirap gawin yung mga sisis dahil nasanay tayo sa cellphone at hawak natin lagi ang mga cellphone natin. I consciously stop myself from using certain apps na alam kong pag nagsimula akong manood is dire-diretso at sunod-sunod na. I try to engage in more para mga long format videos kung manonood man ako kasi yun, it does not make me lose my patience. Hindi ko alam kung nararamdaman nyo to, pero sa mga short form na videos, sa una talaga nakaka-entertain, pero to be honest, pagkatapos mong manood, instead na para ma-relax ka, parang mas heightened yung emotions mo. Kasi iba-ibang tao yung pinapanood ko, need mong mag-acclimate agad doon sa vibe ng pinapanood mo. That was my old self, pero ngayon, marirealize mo talaga that they take so much of your time and hindi mo naman sila priority. By stopping those things, I save money kasi yung iba doon, monthly subscriptions. I save my energy and I learn to prioritize. I learn to manage my time. So, concrete step other than consciously talagang pipigilan mo yung sarili mo pag antagal mo na sa cellphone. Instead of mindlessly scrolling, you can look for a new hobby. I go with my husband to play golf. I take a walk with my kid. I try to do micro-learning. Recently, I tried to read the Bible. So, huwag kang magsasabing wala kang time kasi sa TikTok pa lang, 1 to 2 videos na in a day ang kaya mong ubusin. Minsan, hindi ko namamalayan, mga 3 oras na pala ako nagsuscroll, nakaka-guilty. Walang masama sa mga ganong apps and then subscribing to mga streaming platforms. It's just that you have to learn kung anong porsyento ng oras mo yung ibibigay mo sa mga yun and kung may mas magagawa ka bang mas effective o mas maganda instead of doing those things. Number 3, I stopped buying unintentionally. Alam niyo naman ako dati, kaya nga ako may YouTube channel. I really love to shop. And alam niyo, thankful din naman ako because of being a shopper. Nagkaroon ako ng trabaho kasi hindi ko naman magagawa tong trabaho ko kung hindi rin ako magtatry na iba-ibang bagay. Doon naman nagsimula yung aking YouTube. If I find something cute, I purchase agad. This is without thinking kung kailangan ko ba siya o meron na ba ako noon. Nakakahiyamang sabihin. Minsan pag nagzazara shopping ako, pagdating ko sa bahay, meron na pala ako noon. Hindi ko na kasi maalala kung ano yung mga nabili ko. Or sometimes when I go to MAC, meron na pala ako nung lipstick na yon in that shade, nasa vanity ko, hindi ko nagagamit. But I still buy it kasi nga, hindi ko na maalala kung meron ako o wala. Ganun kalala. So now, what are the concrete steps I took para matigil ko yung unintentional buying? Thanks to my no-buy list na I have a guide on what not to buy. Kasi doon sa no-buy list ko, I'm going to link that video dito sa video na to. May listahan na ako ng mga bagay na marami na ako o nang hindi ko talaga kailangan sa buhay ko. First year ko ngayon and gagawa ako ng isang video pa at the end of the year or maybe sa start of 2025 kung alin yung mga na-accomplish ko doon and yung mga hindi ko nagawa. And please do not hate yourself if hindi mo siya completely magagawa ha. Kasi syempre, it's a guide. It's not something that's written on stone. So you have to make yourself accountable and kung hindi mo magawa, it's a learning lesson for you. Actually, nakakatawa nga after kong i-upload yun, tapos may nakita yung mga tao na akala nila binili ko after nung no-buy list ko. Yung mga tao mismo, yung mga viewers, yung sumisita sa akin, oh, nasa no-buy list mo yan. And I'm not mad. It's just that sometimes, people just feel entitled na since nailagay ko yun doon at nabili ko, feeling
feeling nila they have the right to ridicule you because hindi mo na-achieve yan. But you know what? I'm not going to hide them. I'm going to include it in my reflection for the next year. Ang ganda, diba? Para yung talagang achievable lang, yung totoo lang. And I'm going to make another one as well for the next year. Kasi alam nyo, ang laki talaga ng tulong ng no-buy list. Another thing that I did is to make a wish list for mga big purchases. Pag meron akong gustong bilihin na medyo pricey, yun yung mga nasa wish list ko eh. I make sure that it's on my wish list for a minimum of 6 months. Ibig sabihin, pagka 6 months ka nang nandyan, gustong-gusto kita. It gives me more time to decide whether I really like it or nakita ko lang sa iba or it's just an impulse buy. So, kung si no-buy list is listahan ng mga bagay na hindi mo na dapat bilihin, si wish list is listahan ng mga bagay na gusto mong bilihin and you're trying to decipher whether gustong-gusto mo ba talaga siya or so-so lang. By practicing those, I get to shop intentionally. Hindi ko alam kung mapapansin niyo pero mas less yung mga budol ko ngayon kasi ako mismo sa sarili ko, mas konti yung binibili ko for this year. Salamat sa aking no-buy list and wish list. So if I were you, just make your own and make yourself accountable. But my number 4 is, I stopped wasting my 5 to 9. So ano ba yung 5 to 9? I'm going to post this quote that I saw online and nung nakita ko to, napaisip talaga ako, ano nga bang ginagawa ko sa mga oras na to? So it basically says, your 9 to 5 pays the bills and your 5 to 9 makes you rich. I wanted to put it this way naman, my 9 to 5 pays my bills and my 5 to 9 builds my dreams. So kung nalilito kayo kung anong ibig sabihin nun, 9 to 5, ito yung day job natin. Ano ba yung ginagawa nating trabaho para buhayin yung pamilya natin? Ako yung aking 9 to 5 is of course, yung aking YouTube channel, si Arcadia, that I do with my husband, and my 5 to 9, to be honest, dun talaga ako napaisip kung ano-ano palang ginagawa ko at wala akong target sa 5 to 9 ko, and that's a long time if you're going to think of it. Hindi ko naman sinasabing huwag ka na mag-enjoy, but you have to be intentional with your 5 to 9. You have to set something that will really further move pa kung anong ginagawa mo sa 9 to 5 mo. Hindi ibig sabihin nun na yung 9 to 5 mo na trabaho o i-extend mo ng 5 to 9. Hindi. Ako tinatry ko talaga i-practice sa office na kung ano yung kailangan gawin sa opisina, we do it 9 to 5. Sinasabi ko lagi sa mga katrabaho ko na ayoko mag-uuwi kayo ng trabaho kasi kahit ako sa sarili ko, ayoko nagtatrabaho after ng trabaho. So, I started to plan my 5 to 9. Pasalamat na din ako sa asawa ko and sa ates ko that I get to spend more time for myself sa aking 5 to 9 because sa totoo lang, it's also a privilege when you have people around you to help you raise your kid. Ang kagandahan nito, if you spend your 5 to 9 intentionally, hindi ka magigilty that you're taking some time off from your kid kasi alam mo na yung ginagawa mong 5 to 9 will help yourself, and if you're helping yourself, you can provide a better future for your family. Pagtulog na yung anak ko, dito ko na sinisingit yung mga bagay that will help me improve myself. Pwede kang mag-enroll sa course na gusto mo if you have time and if you have the resources. Again, it is a privilege and I just don't wanna rub it to you guys that I have the privilege. It's just that na kailangan kong sabihin kasi yung iba, pag hindi mo sinasabi, sasabihan ka na, syempre privilege ka. Pero hindi rin kasi nila iniisip na para magkaroon ka ng privilege na yon, you have to work for it kasi hindi ko naman siya nakuha ng free. You can also read self-help books. Marami kang pwedeng gawin sa free time mo. And pwede ka pa rin namang mag-Netflix, pwede ka pa rin namang manood ng kung anong gusto mong panoorin. It's just that, siguro pwede mong i-adjust ng konti yung mga pinapanood mo. Ako ngayon, late na pero okay lang kahit late basta habol pa din, 'di ba? I watch mga finance videos. Sobrang wala pala talaga ako alam when it comes to mga finance world. Or you can just choose to rest. Kasi pag well-rested ka daw the day before your job, kahit pa ang spend mo lang ay saktong kung anong oras mo lang sa trabaho, mas effective ka daw sa trabaho mo. Mas prepared ka, mas relaxed ka. Do not let your 9 to 5 leak before your 9 or before your 5. Di ba parang mas okay na choice yun? Actually, hindi nga 5 to 9, 5 to 12, and minsan sa 5 to 12, pag hindi mo plinano ng maayos yan, magugulat ka na lang, ay 12 na pala, kailangan ko na matulog. Ang dami kong sinabi dun, pero sa totoo lang, ang ibig sabihin lang dun ay, wag mo, dami. Huwag mo lang planuhin yung oras mo sa umaga, pati yung gagawin mo sa gabi, wala namang masama kung ipaplano mo din. At pag nagplano ka, syempre hindi naman laging yun yung nangyayari. Pero at least, kumbaga, pag gumawa ka ng plano, unconsciously, nagpe-prepare ka para doon. Now, bukod dun sa mindlessly scrolling, itong pang number 5, yung isa sa pinakamahirap i-practice. Because this one, kailangan mo talagang paulit-ulitin hanggat sa ikaw na mismo sa sarili mo, na ma-manage mo na siya na mas maayos. Number 5 is, I stopped focusing on the problem and
learned emotional regulation. Actually, learning emotional regulation. My old self before, as a Virgo, talagang natural ako when it comes to looking for problems to solve or chaos to organize. Hindi ko alam kung naniniwala kayo doon, but as a Virgo talaga yon. And ang nangyayari is nagtatagal ako focusing on the problem, overthinking, and wala agad akong naiisip na solution kasi nga, nakafocus lang ako doon sa problema. Ang kadalasan kong ginagawa before, number one is I try to plan, at pag may na-recognize ako na imminent problem that's going to happen, I stop myself from doing that specific task kasi ayoko ma-encounter yung problem na yon. That's without assessing kung kaya ko bang resolvehin agad yon. Pag naisip ko, ay, masyadong maraming problema dyan, ganyan. It's a wasted opportunity, to be honest. Number two naman is I try to plan the flow of everything. Pero pagdating dun sa sitwasyon at may nangyari na hindi ko na-envision, I freeze when I encounter a problem. But that's not life kasi sa totoo lang, kahit planuhin mong lahat mabuti sa buhay mo, there are external factors. Hindi ka naman nag-iisa sa mundo. So kahit i-regulate mo yung sarili mo at i-prepare mo yan to be able to do some specific task, hindi ka naman laging nag-iisa. So yung mga external factors, hindi mo kontrolado yan. With what I have been practicing now, whether it's situation 1 or situation 2, I consciously snap myself from overthinking, and instead of focusing on the problem, nag-iisip agad ako, so anong gagawin ko? So dahil sa ginagawa ko na yon, I also learned to regulate my emotions. Alam nyo ba guys, na yung capacity daw natin to regulate our emotions stems from our childhood. Kaya nga ngayon, hindi lang IQ yung binavalue sa school at dinedevelop, pati EQ na ng mga bata. You will not be able to use your full potential pag hindi ka marunong makisama sa mga tao sa paligid mo. At dahil hindi na ako nakafocus sa problem ngayon at nag-iisip agad ako ng solusyon, turns out, it's actually an advantage for me. So pag pinaplano ko at nakakakita ko na baka ito yung possible na maging problema, na paghahandaan ko siya. Walang nasasayang na opportunities kasi kadalasan ang opportunities, it comes with struggles. Hindi naman yan i-hand out lang sa'yo. At hindi ko na nagawa yung kilay ko sa todo explain ko, diba? It's really a constant battle with yourself. This one you have to practice every day kasi sa totoo lang, every moment of your life, you make marginal decisions. And unconsciously guys, how you decide without getting affected by your emotions will determine how you will succeed in life. Kaya sabi nila, wag ka daw magde-decide pag galit ka. Great businessmen know how to regulate their emotions and they know how to decide without letting their emotions get in their way. Totoo yung sabi din nila na sa business mo rin makikilala yung sarili mo. Every day, you need to make decisions and every day, you will have to deal with a lot of people na katulad mo, ay baka hindi rin marunong mag-regulate ng emotions nila. I save myself from so much stress and I save myself more time by just going straight to the solution. Kasi kahit naman isipin mo nang isipin yung problema, it will not resolve on its own. Na-stress ka lang, diba? Sayang ang emosyon. For my number 6, isa ito sa rason kung bakit hindi ko nare-reach yung full potential ko. And I'm trying to really change this because I stopped not showing up most of the time. With my old self, my number 1 reason is because I'm an introvert. It's my number 1 limiting belief. Marami akong hindi nagagawa just because pinangungunahan ko na yung sarili ko na since introvert ako, hindi ako a-attend sa ganito, hindi ko gagawin tong bagay na to, na pag hindi ko pinigilan yung sarili ko, yung limiting belief na yon will become self-sabotage anytime soon. Now, with what I'm practicing, I'm trying to get out of my comfort zone. Itong YouTube ko has actually helped me more than I can imagine. Every time I make a video, I get out of my comfort zone. Pero more than that, other than being faced with a camera and being alone, I need to go out in the world. Sabi nga nila, if you wanna get somewhere, go out of your comfort zone. Nothing grows in your comfort zone. Thank you din sa aking asawa. Alam niyo, marami talagang tulong ng mga asawa natin sa atin. Kasi siya yung nagsasabi na, try mo lang, wala namang mawawala if itatry mo. Tapos pag talagang ayoko, naiinis ako sa kanya, bakit mo ba ako pinupush? Hindi nga ako yan. Hindi mo naman tinatry na maging ibang tao, pero wala din namang masama na mag-try ka sa hindi mo nakasanayan. Baka kasi may ma-discover ka pa sa sarili mo. Alam niyo yun? Sa golf din, napakamahiyain ko. Ayoko maglaro pag maraming tao. Eh ano yun? Hindi naman kami mayaman para magmay-ari ng golf course. Hindi ako makakapaglaro ng walang tao yung golf course. As an introvert ako, nakakahiyang po mga ang daming magagaling. O di kaya, baka mamaya may nakatingin sa akin, nakakaya yung palo ko pang beginner. Pero sa totoo lang, lahat ng mga tao doon nakafocus at bettering their swings. Wala naman nagpo-focus sa ibang tao. Siguro pag nakaupo ka, nagpapahinga ka, mapapatingin ka sa swing na iba. Pero tumitingin ka not to ridicule them. Well, at least for me, but to learn from them na, para mas okay nga pag ganun yung gagawin ko, Ikaw lang masyado nag-iisip sa sarili mo na i-ridicule ka o i-judge ka ng iba. Pero sa totoo lang, ikaw ang nang-judge sa sarili mo. The more you do it, the more ka na na-expose, exposure therapy, it really helps. Actually, ngayon nga sa video na to, dapat hindi ko pa siya gagawin at
I've been postponing this video for the longest time dahil nagpipil yung mukha ko. Kakaiba nga siya oily pero nagpipil. Hindi ko maintindihan yung skin ko. Pero sabi ko, pag hinintay ko na umayos yung balat ko, baka hindi ko na ma-film tong video na to o wala na akong gana para i-film tong video na to. So I showed up today even though my skin is flaky. That is an example of number 6. Stopped showing up most of the time. OMG, number 7. I'm super duper duper guilty of this. Actually, sa video na to, yun din, parang yung no-buy list ko. Pinagsasabihan ko din yung sarili ko habang sinishare ko sa inyo. Number 7, I stopped traveling on impulse. Paano ba nangyayari tong mga impulse na travels? Whenever I'm not feeling okay or I'm just simply bored, I book a ticket. Para siyang quick solution for everything. Hindi ba? Hindi lang ba ako yung ganito? Ang daling tumakas sa mga problema kasi may pang-book ka naman ng ticket. Actually, yan yung buhay ko nung mga nasa 20s ako. But with my new self, I slowly came to realize na nakakapagod din pala yung ganong lifestyle. Makikita ninyo, nagta-travel na lang kami only for work or pagkahalimbawa kasama yung family. But yung parang biglaan tapos trip-trip lang namin, sobrang bihira na nun. Kasi minsan talaga may ganun. Halimbawa kami dalawa ng kapatid ko, minsan lang kami magka-match ng schedule, busy ako, busy din siya. So yun talaga mga biglaan yan. Pero hindi na laging ganun, as in bihira. I slowly came to realize na hindi ibig sabihin na kaya mong i-book o kaya mong bayaran ay i-book mo na. Wala namang masamang mag-travel. Maganda nga mag-travel kasi marami kang matututunan when you travel. Marami kang matututunan tungkol sa sarili mo, sa mga kasama mo mag-travel, sa lugar na pupuntahan mo. Kumbaga, it's okay to go on a relaxing trip or a breather. But, if your reason is always like this, magbubook ako kasi nakaka-stress na talaga dito. Yung laging ganun, baka kasi sis, kailangan mo nang isolve yung problema para hindi ka niya laging i-bother, diba? Kasi the more you escape from your problems, lagi lang siyang nandyan. Lagi ka lang niyang ihohon. Or worst comes to worst, they become bigger if you do not address them. So, concrete step ko kung paano ko naiwasan yan, every time I would like to travel or as a family, we would like to travel, gumagawa ako ng notes. Kahit sa Apple Notes lang, I list down kung anong flight yung kukunin namin, yung hotel, and gusto namin i-avail na tours, and then I total it out. Now, I look at the amount, and if that amount equates the reason of my travel, okay lang, gagawin namin yung trip na yun. Pero kung pagka-compute ko, feeling ko yung amount na yon ay over para ma-relax ako at pagbalik ko ay hindi na ako marirelax lalo. We do not book the trip. Ayoko nagta-travel ng tight ako sa budget. Ayoko nagta-travel ng bitin ako sa oras. Because why do we travel? We travel to relax. We travel so that we can do the things that we like. So, maa-achieve mo lang yun kung pinaplano mo lahat ng trips mo and you prepare for them. Tsaka may aaminin ako, dati din guys, pag nagta-travel kami, wala talaga akong budget. As in talagang aalis lang ako, dala yung mga cards ko, or kung meron akong dalang cash, which is bihira. But ako naman, I am very responsible for my cards. Pero sa ngayon, yung iniba ko din is, pag magta-travel, naglalagay na ako ng budget. Ang saya lang din balikan na pagkatapos ng trip, ang dali mong mako-compute yung nagastos mo. And sabi nila, pagkatapos mo daw mag-trip, huwag mo nang balikan yung gastos. Ganun ang rason ko dati guys, kasi alam niyo kung bakit. Ayoko nang tingnan yung ginastos ko kasi yung iba dun guilty ako. Pag ayaw mong balikan yung ginastos mo, ibig sabihin guilty ka dun. Pero pag kaya mong balikan at maluwag sa dibdib mo, ibig sabihin you stayed within your budget. Number 8 guys, while I'm doing my mascara, I stopped not planning for my future. Dati ang plano ko mga pang isang buwan lang o halimbawa meron akong project na kailangan gawin, saka lang ako nagkakaroon ng plano kasi plano ng ibang tao yun na kailangan nilang i-relay sa akin. Masaya din maging spontaneous pero pagka tumatanda ka na, it will not work. Wala ka kasing kumbaga pinaka-target, pinaka-goal. Buti pa nga si Arcadia napaplano namin yung release. Pero as a family, na-realize ko na wala pala kaming plano na after 3 years, after 5 years, after 10 years. Literal na ang plano lang namin ni Jeloy ay plano for the day or plano for the week. Tapos yung mga plano pa namin ganito lang o saan kami pupunta, saan kami kakain, lahat ay pagkakagastusan. Kumbaga walang plano na for long term. Given that I have realized that now I take my time to just sit down and list things that I want to achieve in the near future. Kasi when you list down the things that you want to achieve, unknowingly, nagmamanifest ka. These are your aspirations that you learn to manifest. Although hindi naman siya deadline na kailangan pag nakalista ng ganito ay ganyan, pero kailangan din pag naglilista ka ng aspirations mo, maglagay ka ng
guide kung kailan mo gustong ma-achieve. Kasi pag walang guide yan, para mo na rin sinabing drinowing mo lang yan at wala kang planong achievein yan anytime soon. Plano mo lang, pangarap mo lang, but when you give yourself the timeline, mas madali siyang i-achieve kasi you plan according to that timeline. Pag may timeline ka rin kasi, you earnestly push yourself para ma-achieve yung timeline na yun. And guys, pag hindi mo na-achieve given that time frame, it's okay kasi guide lang naman yan. These are actually milestones that I want to manifest. Kumbaga, these are blessings that I anticipate. And when you anticipate for your blessings, unknowingly, you are preparing for those blessings. Basta mapapansin nyo yan na pag naglista ka ng gusto mong ma-achieve, tapos naglagay ka siguro by next year, magagawa ko tong bagay na to, o mabibili ko tong bagay na to, or makakapag-invest ako dito. Syempre, sunod-sunod na yan. I-a-adjust mo yung oras mo, i-a-adjust mo yung budget mo. Ang laking bagay pag naglilista ka talaga, kahit mga simpleng brain dump lang. Meron ka rin kasing babalikan and you make yourself accountable for what you have listed. My number 9 is, I stop planning too much, then no execution. Ay, ang dami mo nga na plano, kaso lahat drawing lang. Yung mga vision mo will stay visions kung hindi ka marunong mag-execute. Nasasayang yung brain cells mo, nasasayang yung ganda ng idea mo if you do not know how to bring it to life. And this one, I would also like to credit my husband. Nagiging honest lang ako na hindi ko naman kayang achievein to mga bagay na to na mag-isa lang ako. Kasi yung mga tao, iba-iba naman yan ng strengths and weaknesses. Ito talaga, hinuhugot ko yung lakas from my husband. Ugali ko na pag may nagustuhan ako, ililista ko. Parang paralysis by analysis. Ino-overanalyze ko, ino-overthink ko na hindi ko na nagagawa. So pag may problema kang ganun, you can go to someone na alam mong makaka-help sa'yo to execute your visions. Kasi kailangan mo rin i-recognize sa sarili mo na meron talaga mga bagay na hindi ka magaling at pwede kang humingi ng tulong sa ibang tao. Pwede kang mag-form ng partnership sa ibang tao na magaling dun sa aspect na hindi ka magaling. Ito something na ginagawa ko lately lang. Ang ganda pala ng combination ng daily lip tint, tapos papatungan mo ng daily jelly stick. This is our newest product. Ayoko sanang magsingit ng masyadong info sa product namin dito. Kasi yun nga, lately I've been doing this. Na-discover ko yun kasi naglagay ako ng daily lip tint sa bahay, hindi ko nadala. Ang nasa loob ng bag ko is the jelly stick. So, ayan. Last but not the least, for my number 10, I stopped controlling everything and surrendered to God. So, totoo lang, no? Kahit ano pang ilista nyo dyan, kahit pa anong iplano ninyo, kahit ano pang paghahanda, you won't be able to fully control how things will go. Parang ganito yan eh. You can prepare for disasters. It reduces the fears, the anxiety, pag alam mong prepared ka sa sarili mo. Pero hindi mo malalaman kung kailan, kung saan, kung ano yung mangyayari. So, for the things that you can control, I think it's time to surrender it to God. Yes, nagpre-prepare pa rin ako. Wala namang masama sa pagpa-prepare. Napakasarap sa pakiramdam na pag ginawan mo na ng paraan, tapos wala ka ng ibang pwedeng gawin pa, i-surrender mo na lang. If it's really meant for you, it will not pass you by. Bago ko i-end tong video na to, maglagay muna tayo ng setting spray. Doon ko na lang i-end itong video na ito. Sana katulad nung naitulong sa akin ng mga bagay na shinare ko sa inyo today, makatulong din sa inyo. Itong mga bagay na to, hindi to makukuha kung saan-saan basta-basta lang. You need to practice it every day so you can be a master of your actions. I hope you guys learned something today. And if you like this video, don't forget to like, comment, and subscribe. Maraming salamat. Bye-bye.